Friday is the first Friday of the year 2026. Are we excited to hear the word? Kung excited ka na, pakitype dyan sa ating comment section, I am excited because this year is a great start para sa bawat isa sa atin. Kailan ang magsimula? Next year pa ba? Siyempre, hindi na. Ngayong taon na. Amen. Hallelujah. Kaya nalulungkot ako yung mga kasama natin nung Pasko. Saan na kaya sila? Mga kapatid, ba't wala kayo? Yan ang sinasabi ko. Great start pa naman. Wala kayo ngayong araw. So, pakisabi sa katabi mo, ngayon, today. Sabihin mo, today is a great start. Amen. So, why don't we all stand to give reverence to the Word of God? Basahin po natin ang ating text. Tumayo tayo. Ayan, para sa pagbigay galang sa salita ng ating Panginoon Diyos. Makikita po sa Philippians chapter 1, verse 6. Ayan, kung meron kayong Bible, basahin nyo dyan. Kung wala, eto na po sa ating harap. Ang sinasabi rito mga kapatid, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah. At manalangin tayo. Iyuko natin ating mga ulo. Lord, praise you. Glorify you. We exalt your holy name, Father God. Maraming salamat, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito, Lord God, na iyong binigay sa amin, Lord. Unang service this year. We pray that, Lord God, that we will have a great start, Father God. And we pray that, Lord, namnamin namin, Panginoon Diyos, ang iyong salita, that we could taste and see kung ano kabuti ang iyong salita sa amin, Lord God, ngayong taon. Sa mga nandito sa on-site, Lord God, nawa buksan mo aming spiritual ears, Father God, at sa mga nasa online, gayon din po na madali naming makamit, Lord God, maintindihan ang iyong salitang ibababa sa bawat isa ngayong umaga, Lord. And I pray that, Lord God, maitanim ito, Panginoon Diyos, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. Hallelujah. And I humble myself to you, Father God, this morning. Without you, Lord God, I am nothing. Use me, O Lord God, as your vessel, as your mouthpiece, O Lord God, to deliver your word to your people. And Lord, let your anointing overflow on me, Lord God, that it will also manifest to the people who are listening right here, right now, sa mga nandito sa on-site at sa nasa online, Lord God. Na Lord, yung banal na espiritu ang mangusap sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Kaya Lord God, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So after po sa lahat ng nangyari sa atin last year, naniniwala ka ba, kapatid, na hindi ka hahayaan ng Panginoon? Ngayong taon, na hindi ka mananatili sa dati ng kinalalagyan mo nung nakaraang taon. Kung naniniwala ka that you have a great start, may plano ang Panginoong Diyos sa iyo ngayong taon, pakitype dyan sa ating comment section, Amen! Amen. Today, my hope and prayer for each and every one of us na let us be reminded that God wants us to get stronger, bolder, and brighter this year. The title of the message sa atin ngayong umaga, walang iba kundi alam mo na, sinabi ko na kanina, basahin natin lahat. It's a great start. Hallelujah. Parang isang runner na nakahanda. Amen. Kung ano man yung tatakbuhin natin ngayong taon, it's a great start. Sabi ni Lord, for ano? Ano bang merong great start ngayong taon? For your recovery. Amen. Na makakabalik ka. Maring nawala ka sa presensya ng Panginoon. Maring kung saan ka dinala ng mga pagsubok. Maring na-depress ka, nagkaroon ka ng anxiety. Kasi bagong taon na, wala ka pa rin girlfriend. Wala ka pa rin trabaho. Yung iba, nakailang girlfriend na, ikaw, tuyo pa rin. Hallelujah. Kaya itong sinasabi na magkakaroon ng recovery. Amen. It's a great start. Hallelujah. So bago tayo lumakad sa direksyon na pinapalakaran sa atin ng Panginoon, kapatid, hindi papayag si Lord na hindi Kanya muna ay yung tinatawag na pagagalingin. Amen. Siyempre, kung may recovery, merong sakit. Amen. Merong cause, ba't kailangan mo mag-recover? Amen. So, taas sa mga kamay na if you believe that merong recovery ngayong taon. Amen. So, bago natin ituloy ito, big shout out muna dyan kina Ate Maya, sino ba yan? Lorna, si Marco, ayan, si Lovely, si Maricel, si Ate Janice, si Albert, kung nasa na kaya, guys, recovery!
Recovery ang sinasabi dito. Tanong, saan natin gustong i-restore tayo ng Panginoon ngayong taon? Anong aspeto ng buhay mo, kapatid, na gusto mong i-restore ka? Sino ba dito yung may pinapanalangin ka pero wala pa ring sagot? I know, isa na doon si Kuya Jeff, yung pinapanalangin niya. Sabi niya, Lord, tumawid na talaga yung bagong taon. Wala pa rin akong girlfriend. Yung sinasabi ko palagi sa iyo, Kuya Jeff, kapit lang. Baka kahapon lang ipinanganak. Yan ang nga sinasabi ko, mabibig soto pa yata di ba? Di ba? Hallelujah. Kaya kapit lang, darating din yan. Amen. Kapatid, bumalik ka lang sa pangako ng Diyos. Ito yung sinasabi sa atin kapatid, bumalik ka lang sa pangako ng Diyos and you will recover. Anong sabi doon sa ating text, binasa natin kanina, di ba? Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on. No, kung sino man yung nagsimula sa iyo, yung may ginawa sa iyo, tatapusin yan at walang iba kundi si Jesus. Amen. Kaya dapat lang because we have a faithful God, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa ating Panginoon. Amen. At hingin natin yung direksyon ng Panginoon kung saan niya tayo dadalahin ngayong taon. Amen. Hindi yung ibig sabihin na bagong taon na hindi ka na nagsimba. Bagong taon, bigla kang nawala sa iglesia. Great start nga yung tema. Excited pa naman sana ako na ibahagi yung salita ng Panginoon Diyos. Tapos bigla na lang nawala. Kapatid, ito yung sinasabi ng Panginoon. It's a great start for your recovery. I don't know kung ano man yung baon-baon mo last year, na kailangan mo ng recovery, but etong sinasabi sa atin ng Panginoon, when God restores, He restores better than it was before. Amen. Kung kontento ka na sa isang mansanas, bibigyan ka ni Lord ng 2 mansanas. Amen. It is much better than before. Yung restoration na ipaparana sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, mas higit sa inaasahan mo. Amen! Sinong nakakaalala kay Job? Yan, si lolo ni Kuya Jeff, palagi niyang sinasabi, yung lolo Job ko. Amen, yung panahon na nawala sa kanya ang lahat. Yet, patuloy siyang nagtiwala sa Panginoon. Ano bang nawala kay lolo Job? Yung kanyang pangkabuhayan? Yung kanyang anak? Yun na nga, sinabi ko na, binalik mo pa yan na nga sinasabi ko. Yung asawa na ang tinira, amen, pero yung kanyang pangkabuhayan, yung kanyang anak, pati na rin yung kanyang pangkatawan, yung pangkalakasan, nagkasakit siya, kinuha. Amen? So anong nangyari sa kanya? Ni-restore siya ng Panginoon, mga kapatid. Higit pa kung ano yung meron siya. Amen? So dati, ilang kamelyo yun, Kuya Jeff? Mukhang kung sa ating panahon ngayon, 2,500 siguro na kamelyo, pinalitan ni Lord ng doble. Naging 5,000. Yung kanyang mga tupa, 3,000, naging 6,000. Amen! Ganun ang Panginoon, mga kapatid. Kung hindi ka, ini-expect mo na, grabe. Lord, hindi ko ini-expect yung pagpapala. Dati, wala akong girlfriend. Ngayon, dalawa-dalawa ng babae ang humahabol sa akin. Sana ganon. Hallelujah. Sana ganon, mga kapatid. Pero hindi sa mga ganon. Huwag yan. Mamaya, sabay-sabay mo. May girlfriend ka na, may isa pa. Masama yan. Hallelujah. Ang sinasabi dito, mga kapatid, na yung recovery na hindi mo inaasahan. But you remember that recovery, itong tandaan natin, that recovery is a process, not an event. Amen. Proseso po ang paggaling. Amen. Hindi yan namamadali. Kasi baka sabihin mo, bukas gagaling na ako, bukas babait na ako, bukas ay magsisimba na ulit ako. Hindi, kapatid. It's a process. Dapat isabuhay natin. But today, mga kapatid, God wants you to recover. Amen. Pero hindi mangyayari ito overnight. Gaya ng sinasabi ko na instant lang, gaya ng ito na, ang pagsimba. Hindi overnight na. Nandun na kagad sa simbahan. Sarado pa yung iglesia. Nangangatok na ron. Coach, bukas na. Nandito na ako sa labas. Buksan nyo na. Excited na ako sa salita ng Panginoon. Diyos, sana ganun, Sana ganun lahat ng mga nagre-recover. Amen? But it is an everyday process. Amen?
proseso ito mga kapatid, yung paggising mo na sa umaga na, masasabi mong, thank you Lord, I'm getting better every day. Hindi yung araw-araw sa paggising mo, sabihin mo na naman, nandito na naman itong mga problema ko. Kailan kayo matatapos to? Hindi dapat ganun, dapat think positive. Amen? Because this year is a great start na magiging mabuti ang ating buhay. Ang tanong, ano ngayon kung mabagal yung pag-recover mo? Ganun pa rin. It's a great start. Amen? As long as bumubuti ka araw-araw, kapatid. Ano? Ang problema doon kung hindi ka bumubuti. Yung hinayaan mo na, may calling ka nang bumalik. Amen? May calling ka na, nakapasok ka na sa iglesia, tapos ngayong bagong taon, bigla ka na namang nawala. Amen? So sinasabi sa atin, but how will you recover this year? Paano ka ba makaka-recover, kapatid? So ngayong umaga, 5 things ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kung paano tayo makaka-recover. Ito ang tatandaan natin. Unang-una, ayan mga kapatid, excited ka na ba? Una-una sinasabi dyan, recovery begins with, walang nakikinig, with, nandyan na nga ikaw talaga, pasaway ka, kanina ka pa, with your relationship with God. So how's your relationship with God? Kamusta yung relasyon mo, kapatid, sa Panginoon? Yan muna ang unang tanong sa atin ngayong taon, may relasyon ka ba sa ating Panginoon? Siyempre, paano ka nga naman i-recover ni Lord kung wala ka namang relasyon sa Kanya? If you want to fully recover, go back to your relationship with God. Amen. Huwag mong hayaan na nakawin ito ng kaaway, kapatid. Yung nandoon ka na sa presensya ng Panginoon, tapos merong biglang nagyaya sa iyo kagabi na, mag-istiraha daw tayo. Yan ang sinasabi ko. Tapos, okay lang mag-istiraha ka pa kakagabi. Ang problema, yung hindi mo na, pabayaan mo yung gawain ngayong umaga. Di ba? Ito yung sinasabi na sa atin ni Lord na if you want to have a great start this year, yung relasyon mo, ituwid mo sa Panginoon. Kasi ang sinasabi dito mga kapatid sa ating text, sa Psalms 51 verse 12, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. So bago magkaroon ng restoration, anong sinasabi diyan? Grant me a willing spirit. Kasi kung wala kang willing spirit, kahit na nandyan na yung pagpapala, yung pinapanalangin mo kay Lord, walang mangyayari. Tama ba? Amen. Nandyan pa ba tayo? Mukhang nagtampo na kaagad yung iba. Nakikita ko dito, nag-leave the group na kaagad. Hallelujah. Yan ang sinasabi ko. Huwag kang magalit, kapatid. Paalala ito ni Lord sa atin. Dapat lumapit ka kay Lord. At humingi ka ng tulong. Lord, I need help. Nandun ka na Lord, I need help. Hindi ko ito magagawa. I need a willing spirit so that I may be restored and receive the joy of your salvation. Siyempre, kung may kagalakan sa pagseserbisyo sa Panginoon, hindi ka mapapagod, kapatid. Amen? Kasi baka sabihin nyo, siya na yung umawit kanina, siya pa rin magme-mensahe doon. Grabe naman yun. Tapos yung isa nandito sa harap kanina, nanalangin, nandun na naman, nagluluto. Kamusta na kayo sila sa kusina? Amen? Hallelujah? Kasi nandoon yung joy. The joy of your salvation. Amen? Willing spirit. Kasi kung walang mga bagay na ito, mga kapatid, mapapagod at mapapagod ka. Amen? Kung tao yung ating siniserbihan, mapapagod ka. Sabi nga ng aking matalik na kaibigan na si John Maxwell, you cannot be the same, think the same, and act the same if you hope to be successful in a world that does not remain the same. Hindi ka daw pwedeng manatiling kagaya ng dati no kahapon, mag-isip na kagaya kahapon and gumalaw ng kagaya kahapon kung gusto mong maging successful. Kasi ang mundong ito, mga kapatid, ay nagbabago. Walang hindi nagbabago. This world is ever-changing. Isa lang ang hindi nagbabago, ang ating Panginoong Diyos. Hindi ka pwedeng, manatili kung anong meron dati. Kung dati ang sayaw, ganito lang. Dati, di ba? Ngayon, ano na?
Bubudots na Kuya Jeff, di ba? Mahirap na sabayan yung mga sayaw na yon. Amen. At maraming pagbabago sa mundo. Amen. Palagi nating maririnig yung bagong taon, bagong buhay. Bagong Pilipinas, bagong ako, bagong ikaw. Magda-diet na ako pero wala pa rin nangyari. Amen. Mag-exercise na ako pero wala pa rin nangyari. So, una nating gawin ngayong taon ay itama muna yung ating relasyon sa Panginoon. Amen. So, bilisan natin. Mukhang 12:00 na sa ating relo. Number 2, God will begin to recover the awe of who He is and what He does. Yung ibabalik ng Panginoon, yung pagkamangha mo sa Kanya na mapapasabi mong, wow! Grabe! Grabe ka, Lord! Hindi ko inaasahan, Lord. Binigyan mo ako ng kasintahan. Pangalawang araw pa lang ng taon, eto na, Lord. Hallelujah. Binigyan mo ako, Lord, ng magandang trabaho. Salary increase. Ikama renewal. Ayan na nga, ano? At marami pa yung mapapamangha ka, kapatid. In short, ipinapakita ng Panginoon kung sino siya. Amen. At ang kanyang kayang gawin sa iyo. If you experience the power of God working in you last year, mga kapatid, yung masabi mo, "Hi Lord, salamat nakatawid ako last year." Ano? Ang daming nangyari, namatayan tayo, ano? Ano pa? Nalugi ka siguro. Amen. Grabe, pero yung pinakamatindi nga last year, yung mga namatayan, grabe, daming sakit, no? Sa pamilya natin, hallelujah. Pero mapasabi mo talagang, Lord, hi, salamat, praise God, nakauwi tayo, nakabakasyon tayo, hallelujah. Amen. So parang yung, sino bang nakaalala doon sa mga Israelites, mga kapatid, di ba? Yung mapapamangha ka na, Lord, grabe, humiwala yung dagat. Amen. Humiwala yung dagat, nakatawid kami, Lord. So parang ganito yun din mga kapatid na mapapamangha ka, masasabi mong, wow! Grabe yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Ano sabi niya sa Acts 2:43? And sabi dito, everyone was filled with awe and the many wonders and signs performed by the apostles. Maraming namangha mga kapatid. Ano? Yung nanalangin yung mga apostoles dati, di ba? Sabi nila, grabe. Akala ko si Jesus Christ lang kaya mo yung gumawa nito, pero napalakad nila, no, yung mga bingi. Lumalakad ba yung mga bingi? Yan na nga, hindi na naman kayo nakikinig. Yan na naman. Hindi ba, lumalakad yung mga bulag. Hindi, yung mga lumpo. Siyempre, yung mga hindi nakakalakad. Yung mga na hindi nakakita, nakakakita. Yan yung mga bulag. Yan. Kaya makinig tayo. Baka mamaya nililigaw na kayo ni Coach Rich dito sa harap. Ito yung mga sinasabi ng mga kapatid na napamangha yung mga tao sa mga ginagawa ng mga apostol. Pero may kasunod yan. Dito sa Mark chapter 16 verse 20, ano sinasabi diyan? Then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the signs that accompanied it. Hallelujah. As we can see here, in the physical realm, may ginagamit ang Panginoon. At tayo ito, sa panahon natin, tayo ito na maghayag ng mga salita. Amen? Because without God in our life, hindi natin kayang ipanalangin yung iba. Sabihin natin, ba't ko siya ipapanalangin? Kaaway ko yun Mortal enemy ko yun, ipapanalangin ko pa tuloy. Ano ba yan, Lord? Pero kung nandyan ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid, anong sabi dyan? Tinutulungan sila ng Diyos. Can they do it on their own? No, mga kapatid. They need the help of God in their life. Nagmamanifest yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay nila. Amen? Kasi, ganito lang yung mga kapatid. Do you think makakatayo kami nila Kuya Jeff dito sa harap? Amen? Mahihain kami ni Kuya Jeff Shy time kami mga kapatid. Kami nila Coach Rebel. Do you think makakatayo kami dito? Kami ni Kuya mo. Amen? Hindi kami makakatayo dito kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? But because of the power of the Holy Spirit, nagkaroon kami ng boldness to share the gospel to you. Amen? Bakit nila ito ginagawa mga kapatid? So that the people will know na hindi ko kagagawan ito. Meron kapangyarihan na nagpapahintulot sa akin na gumawa nito. Kaya pala ang tao nakakatanggap ng signs, gaya nito, wonders, and miracles so that we will know the wow, yung sabi mong, wow, grabe.
mapagaling nila yung may mga sakit. Amen. This is the God that we serve, mga kapatid. Yung buhay ang ating Panginoon. Kung nagawa niya man ito 2,000 years ago, ay magagawa niyang muli ito sa atin ngayong taon. Do we believe that? Amen! Oh my amen. Dapat malakas. Malakas! Amen! Yung may power, hindi, amen. Kaya natin to. Amen. Hindi ganon. Dapat yung may power. Kasi pinoproclaim natin ang kapangyarihan, the wonders of the Lord dito, mga kapatid. Number 3, yan, bilisan natin. God will restore your spiritual vibrancy. Ano ba yung spiritual vibrancy? Bago marangkada ngayong taon, ang sinasabi dito, magpa-recover muna tayo sa Panginoon ng ating spiritual life. Yung pag sinabi natin vibrancy, ang ibig sabihin niyan sa Tagalog, yung kasiglahan. Vibrancy, kasiglahan, yung sigla na ginawa mo when it comes to the Lord. Amen. Yung sinasabi mong, sana bang huhugasan ng mga plato dyan, mga pinggan? Handa na ako! Handa na yung mga kukuning tubig sa ibaba. Ay, akyat na natin! Handa na ako! Yung madaling araw pa lang ng ng Fridays, excited ka na, huy! Gising na kayo dyan! Maligo na kayo! Amen, hindi yung tanghali na, tulog pa kayo dyan, naghihilata-hilata pa kayo. Amen. The vibrancy, the spiritual vibrancy, na excited na tayong magsimba na. Sana sila, sana kapatid. Coach, napuyat kami sa istiraha kagabi. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Walang problema mapuyat ka. Bumalik ka kay Lord. Amen. Hindi yung nagpadala ka sa laman. Amen. Because the spiritual vibrancy, yung kasiglahan, importante ito, mga kapatid. Anong sabi rito sa John chapter 15? Sa mga nakakabasa ng ating Biblia, sabi ron that if you remain in me and I in you, you will bear much fruit. May namunga ba rito na hindi nakatanim? Tingnan natin yung mansanas doon sa mesa. Paghayaan mo yan dyan na hindi nakatanim doon sa puno, mamumunga ba yan, Pastor Remel, nandyan sa kusina? Mukhang hindi mamumunga, malalanta yung mansanas dyan. Pero if it is remain in the tree, the vine, mamumunga tayo. Amen. Down to the roots. Kailangan na konektado ka. And the root dito in the Bible refers to the Word of God. Mga batid, if you remain in me and I in you, yung salita ng Panginoon, kung nananatili sa ating buhay, ay siyempre, pa-prioritize mo si Lord. The presence of God at siyempre, dadalo yan sa vine. Di ba? Yung ugat. Di ba? Paakyat yan. Kasi kung yung ugat pa lang, wala ka na ang pundasyon, dito mamumunga ka dyan. Huwag kang mag-expect na namunga yung santol ng lansunis. Di ba? Imposible yan. Kaya dapat, kung ano ang tinanim, siyang anihin. Kung wala kang tinanim, paano ka nga mamumunga? Amen. So pakisabi sa katabi mo, we are connected, mga kapatid. Sabihin mo dyan sa katabi mo, we are connected. Yan. Amen. Kasi, you cannot, ito yung sinasabi, you cannot love God and hate the church at the same time. Hindi mo pwedeng sabi, Lord, mahal kita. Anak mo ako, Lord. Pero hindi ka nagsisimba. Amen. Ano sinasabi natin dito? You cannot love God yet hate the church. Ayaw ko doon sa iglesia na yun, Lord. Grabe sila makamura doon. Putot ko tsinta pa rin ng mga bunganga noon. Ang tagal na sa serbisyo, sa iglesia. Hindi man nagbabago, Lord. Huwag mo silang tingnan, kapatid. Tingnan mo sarili mo. Ay, di ba? Ni-proclaim mo na Kristiyano ka pero hindi ka nagsisimba. Because we are connected. Ganyan ang sinabi ko. Amen. We are connected. Pakisabi nga, di ba? We are, whether you like it or not, magkakonektado tayo. At sino bang ulo dito? Si Jesus Christ. We are the body. The body of Christ. Amen? Ang sinasabi dito, magkakonekta tayong lahat. Imperfect people inside the imperfect church. Walang perfecto dito. Maliban na lang kung may kasama tayong pangalan dito, perfecto, Yasay. Pero wala eh. Di ba? Imperfect people in an imperfect church, but thank God, magpasalamat tayo sa Panginoon because we have a perfect God. Amen! Who is with us?
Nabingi na yung kapitbahay natin, pasensya lang po. Diba? Sabihin ng kapitbahay, sumisigaw na yung doktor doon na. Amen, mamay, babatuhin tayo rito. So this year, mga kapatid, God wants us to be connected, no? To be, ano sabi dito? To be vibrant again. Kaya ikaw, yung mga kasama natin dyan, mga secret agent na mga Christian na nandito sa lugar natin, no? Yung mga 007, nag-undercover pa rin. No, sinasabi, Christian kami, Christian. Mga born again kami pero hindi nagsisimba. Now is the time! Now is the time na bumalik tayo sa ating Panginoon. You are welcome here. We have a great start. Wala tayong pinipili. Gaya ng sinabi ko, you are with the imperfect people, imperfect church, but we have a perfect God. Hallelujah. My prayer for each and every one of us this year that don't just serve God alone. No? Because you cannot serve God nang mag-isa ka lang. Mahirap yon. Kapatid, nilagay ka ni Lord in a place, in a community, in a church that we can have fellowship together. Yun ang importante, no? Bilang Kristiyano dapat merong fellowship, merong nagpapalakasan tayo sa bawat isa. Kaya tingnan mo yung iba, umalis, hindi na nakabalik. Kasi parang kalayo yan na pag hiniwalay mo, nagluto tayo ng barbecue dito, hiniwalay mo yung isang uling dyan, mamamatay. Pero yung uling nagsama-sama doon habang nag-iihaw ng barbecue, sumisigla, tumatamis yung barbecue, sumasarap. Hallelujah! Kaya bumalik na tayo. Amen? 2026 na. Kalimutan na natin yung mga nakaraan doon. Ano? Sabihin mo, ikaw alam na. Hallelujah. Pero mga kapatid, itong sinasabi na dapat magpalakasan tayo spiritually kapag merong fellowship. Amen. Ito yung importante, no? The vibrancy. Amen. Sabi nga doon sa ating text sa Psalms 23, verse 3 hanggang 4, ano? He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Ano? Nilalagay ka ni Lord, nire-refresh ka ni Lord, ano? Ibabalik ka ni Lord. Ang sabi doon sa verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Ibabalik ni Lord yung iyong sigla. He refreshes my soul. Hallelujah. So, pang-apat, ayan na. God will restore health. Ito yung pinaka-importante, no? Maraming nagkasakit last year. Amen. Isa na doon yung sakit sa puso, kahit dahil broken-hearted pa rin. Amen. Bagong taon na, broken-hearted pa rin. Pangalawa doon, sakit sa bulsa. May sakit pala sa bulsa, no? Yung pag babayarin na naman. Masakit. May sakit din pala sa bulsa, kuya mo. Amen. Di ba? Yung mga sakit na baon-baon natin last year, sa health, physical, financial. Hallelujah. Marami ito mga kapatid. Pero ang sinasabi sa atin ito, that God will restore your health, and we are not only talking physical health dito, pati na rin yung mga, kung ano man yung mga health na nararamdaman mo. Kaya nang sinasabi ko kanina, emotional. Pag emotional, pag itong ulo mo, inatake ng kaaway, magkakaroon ka ng depression. Diba? Doon naalala natin yung anak ni Kim Atienza, no? Kristiyano na yun, si Kim. Pero nadali pa rin ng kaaway yung kanyang anak. Kaya panalangin natin that God will restore our health. Ano sabi doon sa Jeremiah? Ito, uncle siguro ito ni Kuya Jeff. Kasi si Lolo Job, lolo niya yung kanina. Ito si Uncle Jeremiah. Sabi dito mga kapatid sa chapter 30, verse 12 hanggang 13. Itong sinasabi sa kanya, this is what the Lord says, your wound is incurable. Grabe. Your injury beyond healing. There is no one to plead your cause. No remedy for your sore. No healing for you. So last year, but this year, last year ito eh. Last year yan. Iwan mo yan last year. Yung sinasabing, walang kagalingan. Kasi ito yung sinasabi ng kanyang mga kaibigan sa kanya. Hindi ito si Job, si Jeremiah ang may sabi nito, kundi yung mga taong nakiki-OC sa kanya. No? Pero this year, mga kapatid, anong sinasabi ni Lord? Ituloy natin sa verse 30 hanggang 17b. But I will restore you
to help and heal your wounds, declares the Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen. Mukhang mahina talaga. Grabe. Lakasan mo! Ganyan lang pa ng palakpak. Ano ba yan? Hallelujah. Great start. Tapos malamya. Ano ba yan? Sinasabi ko, ayaw kong tumigil dito. Kayo rin. Hindi tayo makakakain ng pananghalian dito. Sige. Hallelujah. So, amen. Kaya panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Amen. That I will restore you to health and heal your wounds, declares the Lord. Kaya yung mga kapatid natin dyan sa online, na meron pa rin mga dinadala yan, ito ang pangako ng Panginoon sa mga kapatid. Panghawakan mo ito ngayong taon. Jeremiah 13:17b. Woo! Hallelujah! Mukhang malapit ng pananghalian. Ituloy pa ba natin? Kung ituloy pa natin, itype mo dyan, amen. Kasi kung hindi, hindi ako hihinto rito. Sige, tatapusin natin. And lastly, ito yung sinasabi ni Lord, naway nakuha natin yung lahat ng ipinangako sa atin on how to recover. At ito yung pinaka-importante mga kapatid, that God will, basahin natin lahat. Yan, praise God, medyo malakas na, patapos na kasi. Hallelujah. That God will restore lives. Maraming mga buhay ang nasira last year. Amen. Yung mga magkasintahan, nag-away. Di ba? Yung mag-asawa, nag-away. Bagong kasal, may sumisira. Di ba? Parang may kilala tayong ganito, Yung bagong kasal pa lang, sinisira na yung kasal. Ayaw nilang maging mag-happily ever after yung dalawa. But God, sinasabi dito? God will restore lives. Hindi niya na tinitingnan yung nakaraan mo, kapatid. Hindi niya tinitingnan. Kasi sabi niya kanyang salita, di ba nga? The old has gone, the new has come. A new creation. Yun ang sinasabi doon. It is a great start because God will restore our life. Ibabalik ni Lord yung purpose mo. Yung calling mo, ibabalik ka ni Lord sa kanyang plano sa buhay mo. Amen. Kaya kung ni-restore ka ni Lord nung December, kasi nakapasok ka na sa iglesia, huwag ka nang bumalik na naman doon sa labas. Di ba? Yung iba nakatawid na. Masarap talaga. Masarap talaga yung paalak dito Hindi ko matitis. Yan ang sinasabi ko, kapatid. Na-restore ka ni Lord Di ba? Huwag mo nang ibalik yung nakaraan. Huwag tayong maniwala doon sa sinasabi ng awit na, tamis ibalikan kahapon. Di ba? May awit na ganun. Huwag na nating ibalik yon kasi walang nakaraan ang masarap. Di ba? Lahat ng nakaraan maasim. Di ba? Dati matamis. Nung sinubukan mong bumalik, ba't wala nang lasa tong sadiki? Mukhang amoy ihi na. Diba, dati ang saya-saya mo, umiinom ng sadiki, di ba? Pero nung binago ka na ni Lord because God restores life, mukhang panis yata ito, Brad. Palitan mo nga ng bago. Ay, yan ang sinasabi. Woo! Hallelujah. Mga kapatid, huwag mo nang balikan. Di ba? May sabi nga si Tatay Digong, anong sinasabi ni Tatay Digong? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo, boy. Sinubukan talaga. Di, sira ang buhay. So, sabi rito, there is a story in the Bible. I don't know kung kilala nyo ang taong ito. There is a story in the Bible. Bago tayo magtapos, malapit naman may kwento doon sa Bible about Naomi. Sino nakakakilala kay Naomi? Meron siyang manugang na si Ruth ang pangalan. Amen? Si Ruth ang pangalan at ang kanyang kamag-anak na si Boaz. Pag sinasabi nating manugang, maaring asawa ito ng kanyang anak. Tama ba? Si Ruth, no? Ang sabi doon sa Ruth chapter 4 verse 13, He will renew your life and sustain you in your old age for your daughter-in-law. Ayan, manugang, daughter-in-law, anak to ng kanyang asawa to ng kanyang anak, who loves you and who is better to you than 7 sons has given him birth. Grabe, no? Ibig sabihin daw, hindi siya pababayaan sa kanyang pagtanda.
nanganak itong si Ruth, mga kapatid. If you read the whole chapter, kayo na lang magbasa kasi wala na tayong oras, 12:30 na talaga, padaanan lang natin. If you read the whole chapter, masasabi dito na tumatanda na si Naomi. During this time, lola na siya. Amen? Sa tingin na niya, katapusan ko na. Matanda na ako, wala nang asawa, wala pang mga anak. Bakit? Kasi yung kanyang pangarap mukhang naglaho na. Nawalan siya ng gana sa buhay. Kaya ikaw na nanunood dyan, maaaring sinasabi matanda na ako. Wala na yung mga anak ko. Sabihin mo, nagkanya-kanya na, may mga sariling buhay na. Ganun talaga ang buhay, kapatid. Lalo na mahal mo yung mga anak, may kanya-kanyang buhay na may kanya-kanyang pamilya na Iiwan ka talaga niyan. Amen. Pero ang sinasabi dito sa atin ni Ruth, na hindi lang lumipas yung kanyang kabataan, nawalan pa siya ng pangarap dahil namatayan ng asawa, hindi lang namatay ang kanyang asawa, pati ang kanyang mga anak namatay. Grabe, At totoo ba na yung napakahirap na mawalan ka ng mahal sa buhay? Ang makaka-relate nito, mga kapatid, na yung mga nawalan ng asawa. Amen? Sa mga nanonood dyan na nawalan ng asawa, masasabi mo talaga na mahirap ang buhay kapag wala na yung partner. Kasi dati, kasama mo sa hirap, saya, lungkot, may katuwang ka, may kausap ka. Di ba? Pero pag nawala yung partner mo sa buhay, okay lang yung anak kasi matatanggap mo pa. Ito, lumalaki talaga yung mga bata Pero pag yung partner mo nawala, sabi mo talaga mahirap. Hindi lang siya namatayan ng asawa, namatayan ng 2 anak. Can you just imagine how devastating it is? Yung for a mother to lose everything, yung feeling na nawala na siya ng purpose. Pero ang maganda dito, mga kapatid, ang sinasabi dito ni Lord, remember, it is still God who will restore your life. Ito yung pinapaalala ni Ruth, na i-renew ni Lord yung buhay mo, kagaya ng kung paano ni-restore ni Lord ang buhay ni Naomi. Amen? Sa pamamagitan ng kanyang manugang, ito si daughter-in-law, kasi nagbigay ito ng pinakamahalagang regalo sa bawat isa sa atin. Kasi kung wala itong manugang ni Naomi, ito ang kwento, mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam. Nagbuntis si Ruth. Amen? Trivia ito, kaya huwag kayong mawala dyan. Nagbuntis si Ruth ng anak ng isang batang lalaki. Ang pangalan ay si Obed. Yun, praise God, hallelujah. At sa mga hindi nakakakilala kay Obed, sino ba si Obed? Siya ang tatay ni Jesse. Kuhang-kuha ni pastor Amen. Sino si Jesse? Si Jesse ang tatay ni, alam na natin ito, ni Haring David. Paano na lang yung iba, hindi nagbabasa ng Biblia? Yan ang sinasabi ko, di ba? So praise God, dahil sa anak ni Ruth, nagkaroon ng David, nagkaroon ng Obed, nagkaroon ng Jesse, at hindi lang kay David natatapos. Mula sa angkan ni David, lumabas Jesus Christ. Palakpakan natin si Lord. Mahina na naman. Hallelujah! Patapos na! Woo! Hallelujah! Just imagine, mga kapatid, sa generation na akala mo na hopeless na, di ba, dumarating tayo sa puntong ganun nasa generation mo, sabi mo, Lord, ganito na lang ba hanggang sa aking mga apo-apo? Yung sinasabi mo, maghihirap na lang ba talaga kami, Lord? Wala na yung tinatawag na generational freedom. Yung sakit, Lord, na pinamana pa sa akin ng lolo ko. Di ba, sabi mo yung diabetes, yung high blood pressure, mga ano pa man dyan. Hindi ba ito mabibreak, Lord? Pero itong sinasabi, mga kapatid, generation after generation na sinasabi mo parang hopeless na at wala nang mangyayari sa buhay mo, yung akala mo na hindi ka na makakausad, mga kapatid, ito ang sinasabi sa atin na may panibagong mangyayari sa buhay mo. Amen? Kapatid, remember, it is God who will still restore you this year 2026. Kaya kapit lang, bes. Amen? Huwag kang mawala ng pag-asa because the God that we serve and the God that we know, anong sasabi dyan? Basahin natin. Panghuli na pala to. Nauna, no?
Ang sinasabi doon, the God that we serve, basahin natin lahat. The God is a God of restoration and He promised to restore you this year. Kaya kung ano man sa tingin mo, kapatid, ang yung nanghihina ka, sa buhay mo, paring love life mo yan, kung ano yung pinapangako ni Lord sa'yo, financial freedom man yan, emotional freedom man yan, spiritual man yan, yung problema mo, mga kapatid, yung sinasabi lang sa atin ni Lord, bumalik ka kay Lord. Go back to the God who restores and the God who renews His purpose. Ito lang ang hinihingi ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen. 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 Hallelujah. So tumayo tayong lahat bago tayo magsara. Ibalik natin. Sinasabi rito at dito tayo magtatapos. Ang sinasabi diyan, basahin natin lahat. And may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His command as this time. Amen. Yung commitment natin, mga kapatid, ibalik natin kay Lord. Amen. I don't know, mga kapatid, kung ano man ang pinagdadaanan mo last year. I don't know kung ano man ang nawala sa iyo last year. But today, before you leave this place, ang sinasabi sa atin ni Lord, God wants to restore you. God wants to recover you today. Hallelujah. Let's all bow down our heads in prayer as we close. Palakpakan natin si Lord. Yung malakas, because This is a great start. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God, we praise you, Lord. We give you thanks, Lord God, because you said in your word that it is a great start, Lord God, this year, this day, oh Lord God, the second day of the year, it is a great start to recover. Hallelujah. Kaya Panginoon Diyos, maraming salamat, Lord God, sa iyong salita. Na Lord God, iyong kaming pinalakas muli, Panginoon. Na Lord God, you will help us recover kung ano man yung nawala sa amin, Lord God. You will help us restore our lives, Lord God, sa pamamagitan ng iyong tulong, na iyong banal na Espiritu. Kung ano may mga kasakitan na yan, Lord God, you will restore it, Lord God. Relationship man yan, Lord God. Or kung ano man yan, Lord God. Trabaho man yan, Lord. Nawalan kami ng trabaho. You will restore it, Lord God. Higit pa, Lord, sa mga inaasahan namin that we will have an awe of who you are, Lord God, of what you will do in our lives, O Lord God, and restore unto us, Lord God, the joy of our salvation, that spiritual vibrancy, O Lord God, hallelujah. We claim it, O Lord God, that it will be, Lord, be manifested in our lives, O Lord God, na sa pagising pa lang namin, Panginoon Diyos, ay mararanasan na namin, Panginoon Diyos, ang kagalakan, Lord God, the vibrancy, the joy of our salvation, na hindi kami, Lord God, nagsisisi kung ano man ang meron sa amin ngayon, Lord God, pinapasalamatan namin ito, Panginoon. Hallelujah. I pray that, Lord God, help us, Lord. Help us in every way, Father. Guide us, O Lord God. Because, Lord, without you, we are nothing, Father God. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, Panginoon Diyos, maraming salamat, Panginoon, for giving us this revelation, O Lord God. Hallelujah. The Lord God, this year is a great start for each and every one of us, O Lord. And my hope and our prayer, O Lord God, na Lord, kung sa mga kasama natin, Panginoon Diyos, na mga nawala, Lord God, kung saan man sila, Lord, that you will continue, O Lord God, to touch their hearts, O Lord God, touch their spirits, O Lord God, na Lord, magising sila, Lord God, na yung galak, O Lord God, sa pagserbisyo sa Lord God ay maibalik sa kanilang mga buhay, Panginoon Diyos. Nawa, Lord God, ay mangusap ka, Lord, sa bawat isa sa kanila at sa amin, Lord God, na nandito sa on-site, Lord God. Nawa, Panginoon Diyos, ay may tanim ito, Lord God, sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso, Father God. Hallelujah. Kay Lord God, we thank you once again, Lord, for your word. Thank you, Lord God, sa mga ginamit mo, Lord God, sa mga kapatid namin na nasa online, O Lord, na hindi nagsasawang suportahan ng gawain, Lord God. Malayo man sila, hindi man namin sila kilala physically, Lord God, but you know their hearts, Lord God. We thank you for their spirits, O Lord God, that we are one today, Lord God, in celebrating your goodness to us, Lord God, in this first service of the year. Hallelujah, Father God. Kaya Lord, maraming salamat ulit, Panginoon Diyos, sa pagkakataon na iyong ginamit, Lord God. To you alone, the Lord God, the glory, the honor, and the praise, and all the saints will say, Amen, Amen. Praise God. God bless, people of God.